ay yung direksyon na makikita natin kung sino talagang may kagagawan nito para meron tayong tsansa na mapatigil ito. Ayun. Yun ang aking pangarap. Yun ang aking gustong mangyari. Naalala ko saan, unexpected ba yung, di ba yung ipinakitang slide doon sa privilege speech ba ni Senator Ping Lacson, yun na ipinakita pa niya yung text nung Yusek Cabral na nung tumindig kayo, napansin nyo at yun ang binigyan nyo ng highlight doon sa pagtatanong ninyo? Kasi hindi masyadong binigyan ng pansin. Parang ang bilis lang parang baliwala lang eh. Oo. Na para ba ito niya, may nag-text nga tapos... Pero yung implikasyon nun, hindi diniscuss. Kaya nabigyan ng highlight. Kaya ako, kahapon ba yun nung nag-hearing kami? Nung isang araw, Wednesday po ata yun. Ang una kong hinanap, nasaan si Yusek Cabral? Yung kahapon, yes po. Kasi invited siya eh. Sabi ni Chairman Lacson, she was invited but she is not here. Ayun. So, nag-resign na pala. So, pasabi na. Kasi ang paliwanag ni, nagpaliwanag si Secretary Beans. Your Honor, sabi niya, I accepted her resignation 2 days ago. 2 nights ago. Sabi ko, wala ka akong consequence. Kailangan nandito siya because she must face, sabi ko, a lot of questions. Kailangan masagot niya to. So sabi ni Senator Lacson, okay, subpoena. Nasaan ka ako si Secretary Boying. Subpoena, Secretary Boying. Kaya lang dumating na si Secretary Boying anong bandang tanghali. Medyo late na ng kono. Naipaliwanag na natin ang nangyari. Ayun. So, doon sa mag-asawang Diskaya, i-assess pa ngayon yan kung sa po'y makapapasa sa pagiging... Merong requirements yun eh. Unang-una, kung natatandaan ko lahat ang requirements, yung felony kanya, ibig sabihin, yung krimen na kung saan ang kanyang testimony ay kakailanganin is a grave offense. Grave ba? O plunder, grave talaga yun eh. Walang bail. Nobel recommended yun. Life sentence yun. Yung bang testimony niya kanya, yung kanyang prospective testimony can be corroborated in material points. Kasi halimbawa, kasi babasahin yung sworn statement. Okay, sabi niya, binanggit mo itong 17 congressmen. Yan. Meron ka bang resibo dito? May katibayan ka pa dyan. O di magpaproduce. Ngayon, kung hindi siya nakapag-produce, mali, hindi ka pwede. Ganun ang ibig ko sabihin. Yung testimony ba niya, kailangan. Sapagkat walang iba na gusto. Sila mag-isa eh. Di kailangan. So palagay mo na, kasi sinabi niya doon sa testimony niya, meron po akong ledger eh. Nakapagpalito siya ng ledger, di na-satisfy na naman yun. Di okay na naman. They should not be the most guilty. Maybe she is one of the guilty, pero hindi siya ang most guilty. Kasi nga, magtuturo siya na mas may dilis, may butete, may sapsap, may pating, may balyena. So that's it. So, hindi ka ang most guilty. Kasi nga, ang most guilty rito, yung naglagay ng insertion eh. Yun ang yung gumawa nung pagkatapos yung, ikaw contractor ka lang eh. May mag-a-award sa'yo. Kahit hindi ka halimbawa qualified, in-award ka. Ganito. Yung mga nag-drawing nito, kung sino yung mga gumawa, lalo na yung mga ghost project, paano mo nagawa ito, di ba? Hindi magagawa ng contractor kung walang drawing. Sino yung gagawa ng detailed engineering? Sino yung gagawa ng program of work? Sino yung magpaplano? Sino yung magbibidding? Sino yung mag-award? Sino yung mag-ano ng quality control? Sinong pipirma ng voucher? Sinong kukolekta? Yung district engineer. Magagawa ng contractor yun? Hindi niya magagawa. So may mas malaki kaysa sa kanya. So isa sa tuntunin, hindi kayong most guilty. So, maaari siyang pumasa doon. So, pag sinaalang-alang mo lahat ng requisites na to, maaaring pumasa siya. Kung hindi siya pumasa, wala na akong magagawa doon. Nirekomenda ko lang siya. Kasi ang kagustuhan ko, baka sakali, na mag-qualify siya para makapagturo siya. Yung pagtuturo niya, masusustain, merong mananagot dito na malaking isda.